mga ka-legit Daver Cats, isang napakalaking sponsors nga ang pinunterya ang legit Daver Cats at ang Madlang People. Pero bakit po ang Tape Bulaga ay tila inichipuera? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, of course, nais ko po muna ipabot ang aking pasasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Daver Cats po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po. And for today's video, bago tayo pumunta sa ating proper topic, i-congratulate muna natin ang E80 show sapagkat sila po ay nagkamit ng talaga namang hakot awards sa isang prestigious awards night. Talagang sinagasaan lahat ng E80 dahil sila lang naman ang nagkamit ng mga malalaking award. And of course, syempre po, minapasalamatan din natin na ang lahat ng mga legit Daver Cats sa inyo pong mainit na pagsuporta. At sapagkat hanggang sa ngayon, mula pa po na nagsimula ang E80, ay patuloy pa rin po na number 1 spot pa rin po sila. Kahit may mga pagkakataon na natataasan sila ng rating nito pong Tape Bulagta. So this time, ito na nga dahil sa pambihirang pagkakataon nga, ay pinuntirya ng isang napakalaking sponsors ang legit Daver Cats at si Vice Ganda at ang Madlang People. Sa isa pong news online, sabi dyan, Vice Ganda and Paolo Ballesteros nag-join force sa commercial. Nagsama ang mga host ng magkabilang noontime show na E80 at It's Showtime sa bagong commercial ng isang fast food chain. Nag-join forces sina Vice Ganda at Paolo sa Share the Love commercial ng McDonald's. Base sa lumabas na latest commercial, makikitang magkasamang kumakain sina Vice at Paolo, parehong malarena at nakagaw ng dalawa. Nakasuot si Vice ng gold gown habang si Paolo ay naka-silver jumpsuit. Makikitang dumating si Vice na may dalang isang kahon ng fried chicken at umupo sa harap ni Paolo. Perfect for Madlang People, say ni Vice. Even better para sa mga Daver Cats. Let's eat, hirit naman ni Paolo. Sinagot ito ni Vice na it's showtime. Say naman ng McDo, there's so much love to share this Christmas. Basta may Mac share box, pati magkaribal nagkakasundo. Hashtag Mac share the love. So ibig sabihin po, alam po ng food chain na ito na talagang meron pong competition between Daver Cats and the legit Daver Cats. Daver Cats and Madlang People. Pinapakita lang talaga dito na talagang ang perfect combination at ang talagang magkatunggali pagdating po sa mga ganitong klase ng mga programa ay ang E80 at It's Showtime. Of course, syempre po bilang representative ng E80 si Paolo at of course representative naman po si Vice Ganda. Ang pinagtatakan po ng marami kung bakit dalawang noontime program lang ang parang nirepresent nito pong malaking sponsors na ito, malaking food chain na ito. Bakit hindi daw isinama ito pong Tape Bulaga, So, ibig sabihin, talagang ichipwera sila pagdating po sa mga malalaking food chain and malalaking sponsors na katulad nito. Kasi alam naman natin that ito pong McDo na to is isa sa masasabi natin na isa rin yan sa mga malalaking kumpanya dito sa Pilipinas at masasabi natin talaga na may pangalan dahil talagang lahat ng Pilipino ay kilala yan. Jollibee, McDo, Chowking, yan po yung talagang pangmasa At nakakatuwa lang makita na magkasamang pinunterya ng mga sponsors na ito ang legit Daver Cats na si Paolo Ballesteros and Vice Ganda. Ang ganda kasi parang very new. Talagang natataon po sa spirit of Christmas, Kaya po ang gusto po ng mga McDonald's it's let's love, love, love. Pero eto nga katumbas nga ng commercials na ito is nagtaka nga tayong lahat dahil tila baga tinanggal sa listahan ang Tape Incorporated or Tape Bulaga dito po sa nasabing commercial na ito. Parang wala sa plano po ng McDonald's na isama ito dahil alam natin na talagang ewan ko po pero talagang hindi po sila kinikilala bilang isa sa mga noontime program dito sa Pinas.
So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo patungkol sa last update po natin. Mag-react po tayo sa inyong mga komento. So unahin po natin ang komento na nanggaling kay user. Sabi niya, papaano talents mababayaran ng tape sa social media siya nagreklamo? Dapat sa Department of Labor. Gusto mong tumakbo sa 2025, humingi ka ng endorsement or any assistance sa TBJ. True. Diba? Kasi parang pinag-uusapan dito si Mr. Anjo parang nagrereklamo kasi siya na yun nga, hindi pa rin siya nababayaran nitong nitong Tape Incorporated doon po sa kanyang talent fee na bagay na talagang ikinagalit po ng nitong, or kumbaga parang naging dahilan yun para tawagin siya sinungaling ng kanyang asawa. Sabi ni Romeo Victoriano, wala na akong pakialam sa ratings kasi alam naman ng sambayan ng Pilipino kung sino talaga ang number 1 EAT TBJ legit Davercats. Yung mga host na pakibulaga, di na sila makakasahod. Hahaha. Kaya malaking belat. Alam nyo po, hanggang sa ngayon, wala pa pong naglalabas ng any details kung ito po mga talents po ng Tape Bulagta, sumisweldo pa. Kasi 'di ba parang pinagyayabang nila, lagi nilang sinasabi na sobrang dami ng mga advertisement nila, tumataas na raw yung kanilang mga minutes ng advertisers, ganon. Pero yung kanilang viewers, still same. Kaya nagtataka po tayo sa nanggagaling yung data nila. Sabi ni Joel Lau, good evening idol, I'm wondering, iisa lang talaga ang boses Another YouTube channel, #legitDavercats, #TBJ on TV5. Ayan, so para lang po hindi ka malito Sir Joel, no, this is gonna be my another channel. And this is gonna be a long story kung bakit po ang dami kong channel dito sa YouTube channel ko, no. Salamat po Sir Joel Lau sa inyo pong palagi ang panonood at pagsubaybay. Mr. Manuel Ponce also said, tama, dapat paglipat ng sitcom ni Bossing o kapag may bago na siyang sitcom sa TV5, kunin niya na lahat ng EAT girls at isama pa niya yung SQ girls para mas masaya at riot. Basta kaya naman silang singing queen girls para masaya at riot. Basta kaya naman nila mag-isip at gumawa ng pang-pamilyang sitcom o pangmasa. Doon naman po talaga magaling itong MZ production pagdating po sa mga ganyang. Parang mas mas mag-focus po sila sa, kasi parang it's about family oriented. At the same time, nai-entertain yung mga manonood. Doon po talaga umiikot lagi yung mga story na inilalabas ng MZ Production na pag-aari rin ni Bossing, no? Isa sa mga producer nito. Kaya naman abang-abang lang tayo dun sa sitcom niya. At the same time, may sitcom din silang gagawin ni Miss Maha Salvador. Dinisclose na ni Maha yan sa kanyang Instagram. Sabi ni Romeo Victoriano, sana mana-mana na magiging palabas ni Bossing Vic. Sana lahat ng EAT girls kasama, pati si Maha kasama din. As far as I know, as of the moment, wala pa naman pong inilalabas na statement itong si Bossing kung sino po sa mga EAT girls ang kanya makakasama. Pero, sure ball yan, meron po siya makakasama dyan. Sana nga lahat ng EAT girls para masaya, 'di ba? At saka po, sama niya na rin yung singing queen. Sabi naman ni Ronsky, mula nang umalis ang TBJ sa GMA7, di na ako nanonood ng palabas sa GMA7. Ayun, ito naman po ang paglalahad ni Mr. Ronsky. Yun. Salamat po. Ayan, salamat po sa inyong panonood. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!